Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyo lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init sa gitna ng mainit na panahon. Ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating pagbati para sa araw na ito. Ayan, araw po ng Martes. At napakaganda nga po ng ating pagninilayan para sa araw na ito. Ito po yung mula po sa Ebanghelyo sa kay San Mateo na kung saan tinuruan niya yung kanyang mga alagad kung paano nga ba magdasal. Hindi po ba? At by the way mga kalakbay, ang ating pong ang ating pong Bible ay nagamit ay New Testament, Pinoy version, para po mas may pagka-millennial lang dati. Pero kung gusto niyo pong mas mapalalim yung inyong pag-aaral tungkol sa Biblia, ang suggestion ko po, kumuha po tayo ng Revised Standard Version, Catholic Edition, o kaya NLT na Catholic Edition. O kaya meron po yung NABRE, yan, New American Bible Revised Edition. Yan po yung mga maaari po natin gamitin para mas mapalalim po yung ating yung pag-aaral patungkol po sa Biblia. Pero ito po, para po mas millennial yung dating, hindi mo ba? So, handa ka na bang magsimula sa ating pagninilay? Alright? Bago tayo magsimula, syempre, sama-sama muna tayong manalangin ng ating favorite prayer dito po sa feast. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen! Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. Ang ating po ebanghelyo ay mula po kay San Mateo chapter 6 verses 7 to 15. And it says here, sa pagpe-pray nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita na wala namang kwenta, gaya ng mga ginagawa ng mga Gentiles. Akala nila makikinig ang Diyos dahil sa haba ng prayers nila. Huwag nyo silang gayahin. Alam na ng inyong Ama ang mga kailangan nyo bago pa kayo humingi sa Kanya. Ganito kayo dapat mag-pray. Ama namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Dumating sana ang kaharian mo. Masunod sana ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mong hayaang matukso kami pero iligtas mo kami sa masama. Dahil sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at papuri magpakailanman. Amen. Dahil kung pinapatawad nyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Pero kung di nyo pinapatawad ng iba, di rin papatawarin ng inyong Ama ang mga kasalanan nyo. Lord, para po sa araw na ito, hayaan nyo pong matanggap namin ang inyong mensahe. Hayaan nyo po kaming magkaroon din ng reflection patungkol sa Ebanghelyo. Hayaan nyo pong maging daluyan kami ng inyong message, ng inyong pagpapala, ng inyong grasya, ng inyong pagmamahal sa mga taong makakasalamuhan namin. Lord, gamitin niyo po kami sa araw-araw at especially Lord sa araw na ito para maging katulad mo kami sa ibang tao. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ating pong pagnilayan, I bet meron kang ibang reflection din patungkol dito sa ating ebanghelyo. Pero kung gusto ko pong tuunan ng pansin yung the Lord's Prayer na tinuro sa atin ni Jesus, nakakatuwang isipin kasi ako naniniwala ko, ito po yung natutunan ko, yung the Lord's Prayer, yung Our Father, isang complete prayer na yan. Nakakatuwang isipin, may mga pagkakataon sa buhay natin na para bagang we are being overwhelmed. Alam nyo, overwhelmed tayo ng mga maaaring pagsubok, yung circumstance, yung stress, yung anxiety tungkol sa future. Yan, di ba? Yung anxiety sa kung saan-saan, yung mga worries sa bayarin, yung mga financial challenges. Minsan nagsasabay-sabay, overwhelming. Tapos meron ka pang dreams, meron ka pang plans, meron ka pang goals. Parang hindi mo alam kung anong gusto mong ipagdasal. Kumbaga hindi mo masabi ano ba yung gusto mong sabihin. Kaya ako naniniwala ko na sa pagkakataong yan, idasalin mo yung the Lord's Prayer. Our Father in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pero ang nakakatuwa dito, wag mo lang sanang dasalin na para bagang yung kabisado lang na. Yung minsan kasi pag nagdadasal tayo, di ba? Para bagang wala tayo, bato-bato po sa langit, kakatok lang. Kasi ako din po minsan ganyan. Yung parang nagdadasal pero may iba-ibang ginagawa.
Alam mo yun? Parang hindi makaantay. Pero ako, nakakatuwang isipin, being aware of that, mas nagiging focus on the prayer talaga, na kung saan, Our Father in Heaven, namnamin mo yung salita, Our Father, ibig sabihin, Ama namin, di ba? Tatay, Tay, Pa, di ba? Na sumasalangit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw, hindi naman sa linggo-linggo, hindi sa buwan-buwan, kundi hindi sa taon-taon. Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. At hindi lang yun, di ba? Nakakatawa. Meron din tayong misyon. Patawarin mo po kami, di ba? Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ibig sabihin, kumbaga, patatawarin ka naman talaga ni Lord. Pero ikaw ba, handa ka magpatawad? Hindi po ba? Yan. Kumbaga, ito naniniwala ko, yung Our Father, it's a complete prayer already. May mga, di ba, nabanggit ko, kung we are being overwhelmed by a lot of things, say the Lord's Prayer. But when you say the Lord's Prayer, kapag dinasal mo, pinalangin mo yung Ama namin, galing sa puso, hindi lang sa nguso, hindi lang kasi kabisote, pero namnamin ang bawat salita, namnamin ang bawat words na binabanggit mo, at siguradong mararamdaman mo yung presensya ng Diyos sa iyong buhay kapag dinasal mo ito. Bakit? Kasi nga, yun yung, kumbaga, nandun na yung complete acts, di ba? Adoration, confession, thanksgiving, supplication, andun lahat eh. Lord, salamat po. Salamat, di ba? Ako nakakatuwang isipin, parang asarap pasalamatan ni Lord. He made things, He made the complicated things simplified. Hindi po ba? Parang gano'n nakakatuwang isipin. Pero yan nga po, no? There are many prayers. Totoo naman po yung maraming dasal. Pero kapag na-overwhelm, hindi alam ang babanggitin, my suggestion, my opinion lang po, Hindi ko sinasabing, tama na, ako lahat, di ba? Ako po, naniniwala ko na the Lord's Prayer, ito yung complete prayer where we can tell to God everything. Amen po ba? I bet ikaw, meron kang reflection patungkol sa ating pagbasa o sa Ebanghelyo ngayon. I-comment nyo naman po yan. At syempre, bago din tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po sa pagturo sa amin nitong napaka-powerful na prayer na to, no? Lord, sana po na maaari namin itong sambitin, banggitin, anumang araw, anumang oras, sa tuwing kailangan ka namin makausap. Lord, naway mapakinggan po namin kayo sa gitna ng aming pagdadasal. At lahat ng ito, Lord God, pinapanalangin namin kasama ng mga anghel sa langit, kasama ng mga santo at ni Inang Maria. At bilang isang pamilya, Lord, pinapanalangin din namin itong dasal nito. Lord, I receive every blessing, every miracle, and every healing that you want to give to me today. And because of this, I will become a rich blessing to others. Lord, I surrender my future to you. I place my entire life into your hands. I also surrender my family and friends into your care, knowing that you love them more than I can ever love them. I know and I believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise. I pray all this with a trusting heart. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panahon na naman po namin pansamantalang pamamaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kalakbay. Kindly like and share. Comment na din po, ayan, ng inyong mga reflection. Para ako din naman may natututunan sa inyo. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit bukas. God bless po. Bye!